Ayun, meron tayong bios dito. Ang problema nito, dito lang naandar. Ayan. Nakatinggal lang daw 2 araw to. Pandarin natin. Clutch start. Ayan, malapit. Pwedeng spark plug lang to. Okay. Start. Opo, yung clutch po. Opo. Apak sagad. Okay. Yon, magandang tanghali. So, tapos na kaming kumain. Magkukwentuhan muna kami kasi may hinihintay kaming customer. Ito yung mekaniko namin dito sa Automatic Works. Pre, paano ka pala napunta dyan sa pagiging mekaniko, pre? Parang naku-curious ako dyan, ah. Dating karwas lang tayo dyan. Ah, dating karwas ka. Medyo nagkaroon lang tayo ng magandang opportunity. Nakapag-abroad tayo. Ayan. Hanggat doon tayo nagkaroon ng kumbaga parang malawak na kaalaman dahil nga sa Saudi. Ayun, nag-Saudi ka rin? Oo. Sa anong taong ka nag-Saudi, pre? 2012 naka-Saudi na ako. Ah, 2012. Saan ka unang napunta sa Saudi? Sa Riyadh, yun sa Riyadh, Al-Shefa doon. Riyadh? Oo. Bali helper lang muna ng 1 taon. Ah, nag-helper ka rin pala 1 taon. Magkano sinasahod doon, pre? Ako, napakamura lang, ano lang. 12,000 a month. Pwede, masaya na kami. 12,000 lang a month? Ang isang buwan. Pero helper ka nun? Helper lang naman kasi, helper lang. Sabi nila, pre, mahirap to sa Saudi kasi ano daw yung... Mahirap talaga sa Saudi, kaya doon, marunong ka makisama. Tsaka dapat doon, ang pakumbaba mo talagang dudublehin mo. Dahil bawal doon ang magalit, bawal doon ang mayabang. Sa Saudi? Oo. Sabi nila, pre, na ano ko ba? Putang na, mahigpit daw doon, pre, yung mga babae, pre. Ano, napakahigpit doon? Mahigpit daw yan doon, pre. Totoo ba yan? Mahigpit doon, pre, kung ano, yung iba kasi dyan, gumagawa lang sila ng ano, kumbaga parang katarantaduhan na piki lang na may risk contract na dinadala nila. Kasi either kung maano sila, ma-checkpoint sila, may papakita sila. Pero yung iba dyan, hindi rin nakakapasok. Kumbaga, alam na alam ang piki at saka hindi. Ayun. Saka ang mga tao naman kasi doon, hindi ko naman linalahat. Pag napunta na Saudi, mga babae, sasabihin lang agad, hiwalay. Yung pala, hiwalay. Dahil nga yung lalaki nasa Pinas, siya nasa Saudi. Ayun, yung pagkaiba doon. Pero pagdating mo doon, mekaniko ka, isang mga sasakyan ginagawa mo, pre? Kasi dito nakita ko mga ginagawa natin, mga maliliit na sasakyan, eh. Napakarami doon. Yung sumikat pa si Kuya. Ayun, si Kuya. Anong taon nyo, pre? Toyota, si Kuya. Ayun, 2012 pumunta ako ron. Tapos 13, 14. Ayun, nagmimikaniko na ako noon. Saan? Doon sa Saudi na? Sa Riyadh? Oo. Tapos ngayon, napakaraming pumasok ng mga iba-ibang klaseng brand ng sasakyan. Nagkakaroon din tayo ng sinasabing Chamba Easy, pero mayroong mga mahihirap din. Ibig sabihin, mga Toyota lang ginagawa nyo doon? Napakarami, mayroon din tayo. Ayun, nung nakalipat ako sa Najiran, specialist nga natin yung mga Najiran? Oo, Najiran tayo. Ano yung pre? Saudi din? Oo, sa Saudi din yan. Halawak ang Saudi. Oo. Yung Chrysler ng mga yun, mga B8, Durango. Tragis, malalaki yan, pre, ah. Yung mga B8. Para hindi naman dito kasi parang kaya bilib na bilib ako sa'yo pag gumawa, pre. Simple lang naman yung kailangan meron ka lang. Mga B8, ang lalaki na yan, pre. Nakikita ko yan sa mga kaibigan ko, gumagawa silang ganyan. Oo, marami yan kasi yun talagang kadalasan doon. Tsaka wala na doon under chassis, halos puro makina na eh. May Toyota Vios doon, pre? Hindi ako nakahanap. Altis, mayroon doon eh. Altis na malalaki, no? Oo. Pero kadalasan doon, malalaking sasakyan talaga, mga kotse nila, malalaki. Malilit ang sasakyan, kaso malalaki makina. Yun ang binubuo. Kasi hindi pa ako nakakita ng Saudi. Sa YouTube lang, taga sa Google. Hindi, napakarami doon. May mga makina na maliliit, pero may mga B12 pa nga, maliit ang kaha. Pero pag bumuo kayo doon, pre, talagang ano mga nadaanan mo doon, dinatnan mo, mga mekaniko din, may mga Pilipino din, madami kang kasama. Napakarami ding Pilipino doon, nandoon. Tulad ng mga matagal na nga halos hanggang ngayon nandoon pa sila dahil nasa Saudi pa rin.
napakaganda daw ng ano, pamumuhay doon. Trabaho lang kasi ng trabaho, tsaka ang sahod, dollar. Tumaas na ang dollar ngayon, pre. Sa kapanahunan ko kasi maliit pa, pero sa ngayon kasi dahil kung ano ka na, magaling ka na, di kaya marami nang kumukuha sa iyo. Mas malaki na rin. Ang kita, no? Ang kita, oo. Pero yung mga dinatnan mo doon na binuo mo, yung kinuwento mo kanina, Chrysler. Tapos yung, yung Mercury pre na kotse, yung sabi mo, anong sasakyan yun? Ford yun, Ford. Ay, Ford Mercury. Oo, kasi nga, bininta kami ng amo ko, dahil yung amo ko, ayaw na magtalyer. Binenta kayo? Bininta kami doon sa, Najiran, yun nga, papunta kami doon. Pero saang Riyadh kayo, no, nung una? Riyadh. Tapos binenta kayo, papuntang Najiran. Najiran, bali 12 hours yun bago makarating doon. Galing Riyadh? Puta, layo pala. Sasakyan lang yan. Pero 12 hours doon ka na. Yun, napakarami. Pagdating ko doon, nakakatawa nga dahil nga yung papalitan ko doon sa lugar na yun is mekaniko, Pilipino rin. Nagulat ako dahil nga ako mas bata sa kanya, siya mga nasa 47 na. Ako parang nasa, bagito lang. 27 pa lang. Nagulat ako dahil nga yung talyer niya napakarami daw back job. Tapos ngayon, nung time na ang amo niya nag-give up na talaga na maghanap na lang daw ng mekaniko na makakatulong sa kanya. Sa awa ng Panginoon, natatawa nga ako dahil sa lahat ng piliwanag ko is tumama pero hindi ako niya pinapaniwalaan. Nung mekaniko, nung una. Nung time na nagawa ko naman ang lahat, ayun na, doon na siya bumilib. Hanggat yung amo ko, natatawa ako dahil lahat na yung mga kapitbahay, mga kaibigan, tinatawag na daw sa talyer. Kaya maya-maya yung talyer namin, nag-isang mekaniko lang, napakaraming mga hindi na naandar kasi pag dumadating doon yung sasakyan, hindi na naandar. Nire-raker na lang. Ang tawag doon, satha ang tawagin. Satha? Oo. Maya-maya sasabihin sa mga kasamahan ko, ito na ang hinahanap mo! Na-raker. Napakarami. Kasi dito, gumagawa ka rin pala ng malalaking sasakyan, ano? Hindi kasi alam ng mga customer natin na gumagawa ka rin pala ng ganun. Huwag lang sa program. Nagawa tayo dito. Ang mahirap lang dito, alamin natin kung saan tayo nakakahanap ng pyesa. Pyesa, no? Ayun, number 1 yung mga Durango, Chrysler yun. Number 1 natin na Durango, Chrysler, yung Explorer na kinuwento mo, pre? Na in-overhaul mo? Oo, yun. Napakaraming experience ko na dyan. Sa Explorer? Oo, pero pagdating dito kasi sa Pinas, bihira kasi yan dito, pre, kasi malaki yan eh. 4-cylinder lang. Mga B6 yan, P8. Yun, yung mga ganun. Yun yung madalas doon. Kasi mga tao doon gusto nila mabibilisan eh, kaya malaki makina. Ang kinukuha, ano? Oo, kaya pala, pagka nag-overhaul ka, nakikita ko, talagang bang alam mo na yung gagawin mo, hindi, parang hindi bitin, sa experience pala. Sa experience din. Ngayon lang kita natanong, pre. Matagal natin magkakilala pero hindi ko alam kung gaano ka talaga katindi doon sa mekaniko kasi sa Saudi hindi ko naman alam yung nakikita doon kung ano mga ginagawa mo doon. Pero ganun pala kalalim yung mga tinatrabaho nyo doon, no? Ganun din kalawak ang kaalaman mo. Pero hindi naman tayo nagmamagalingan, kumbaga parang nakapagtrabaho lang ng ganung kasi yung mga kaibigan ko, pre, na mga sikat talaga ngayon, pre, mga kilala na sa Facebook. Talagang pre, matitindi talaga. Galing pala sila mga Saudi. Ako, hindi naman ako naka-Saudi kasi takot ako dyan sa Saudi. Ikaw pala, galing ka na pala ng Saudi. Oo, kaya yung mga, marami tayong mga customer dyan na... Pre, batiin mo nga yung napuntahan mong lugar sa Saudi, pre, na mga naalala mo pa. Ayun. Anong mga lugar yun? Mga kaibigan mo doon dati. Anong lugar? Sa kaibigan ko dyan sa Al-Shifa. Si Nonoy, ayan, napakagaling na mekaniko pero nagkwento sa akin dati, wala pa daw siyang alam. Pero ngayon may hawak na siya, ang laman ng ang laman ng talyer niya, mga 30 na sasakyan, kaya. Grabe. Pero ngayon ang galing na niya. Ayan, magaling na magaling. Sa Al-Shifa 'yon. Yung anong lugar pa napuntahan mo doon, mga ginagala-galaan nyo? Ayun si Chong, yun dun sa sa tawag ka na, Najiran. Magaling din talaga. Magaling din yun hanggang ngayon. Oo. Shout out sa inyo dyan. Kumusta na kayo lahat? Sana magaling pa rin. Tapos yung pre, yung mga kaibigan mo doon na nandito na sa Pilipinas, baka nandito na sila. Batiin mo, pre, yung isa pa pang kaibigan na sabi mo na namatay nung nakaraan? Si Tatay Lito. Ayun. Dati kong kasama sa kwarto, 4 na taon yun. Ngayon, nang dumating siya dito, ayun, talagang binawian ng buhay. Ito,
sa apat namin doon, bali 3 na lang kami. Ayun. Oo. Yung isa nasa Blumentritt. Yung isa nasa Saudi uli. Jeddah, si Ayman Castañas. Shout out sa iyo, Ayman. Oo, kasi maraming nagpunta ng Saudi. Mga halos kaibigan ko rin ng mga mekaniko nag-Saudi. Ayun, Yung mga lugar, pre, ano pang lugar ang mga napuntahan mo doon? Mga napasyal-pasyalan nyo? Ayun sa ayun sa boss ko nanonood ngayon si Mahadi. Andyan ngayon sa andyan ngayon sa exit 13. Si uncle ko, si Kuya Hil, kung hindi dahil sa kanya, hindi rin ako makakapunta diyan. Ayun, ando doon sila sa Saudi. Kumbaga hanggang ngayon, nandoon pa rin sila. Galing no. Yan pala ang kwento mo, nag-Saudi ka pala talaga. Oo, nag-Saudi tayo. Mahaba ang experience mo, pre, kasi puro trabaho doon eh. Trabaho lang, oh. Trabaho lang doon, puro eh. Hindi, di ba, hindi ka mukha sa Pilipinas. Minsan pagala-gala lang. Minsan palakad-lakad doon kasi pag Saudi mahigpit, pre, no? Isang araw lang din ang pahinga. Pahinga, no? Day off lang. Oo, yun pala si paring Ariel. Ariel Mechanic, yan, oh. Yan ang kwento ni paring Ariel. Start natin after mo palitan ng spark plug. Ayun na. Start na siya. Ayan. Okay na. Ito lang spark plug lang. Pinalitan natin. Alright. BIOS dual BBTI.